po, no? Kaya yung iba, they shun church because they don't feel the sense of belongingness. Kaya po, no, bilang mga mananampalataya, if we want to win people for Jesus and they don't feel taken advantage po or abused, please mag-develop po tayo, cultivate po tayo ng personal relationship muna. Relational, no? We don't get them involved in the ministry for purposes of merong malalagay sa ministry ito. Kung hindi pa handa ang tao, kahit po sa mga pastor, ito po yung mensahe para sa amin, hayaan nyo lang muna ng mga tao na mag-enjoy, na ma-feel nilang they belong, no? So, yun po, no? Poor people skills. Pangalawa po, negative attitude. Yan, bibilisin ko na po niyan, no? Pangalawa pong reasons bakit nagfe-fail o hindi namumunga, pag may negative attitude. Basahin niyo po ang Numbers chapter 13:25-33. Meron pong pinadala si Joshua na 12 spies para po tingnan po yung Kanaan, ang promised land. Alam niyo po, out of these 12, yung 10 nag-report ng negative. 2 lang po ang nag-positive sa report. Sabi nung 10, baka hindi tayo makapasok doon. Yung mga tao ro, higante, ang lalakas, ang tataas. Nagmukha tuloy tayong mga tipaklong. Abay, sabihin mo ba naman yan sa 2 million people na yung pupuntahan yung lugar na pinangako ng Panginoon, mga tao higante. Abay, ang sabi po ng Biblia, natakot ang mga nakarinig na tao, no? Alam niyo po, because of these 10 spies, no? 2 lang sa kanila ang naka-enter sa promised land. Yan po ay si Joshua, if I'm not mistaken, no? Oo, sa panahon pa ito ni Moses. Si Joshua tsaka si Caleb, no? Ayan. Oo po, sige po, Sister Joanne. I will po, sige po. So, negative attitude. This is a defeating attitude, no? Sa atin po, no? Nasa sa atin ngayon, bilang mga mananampalataya, kahit pare-pareho tayong mananampalataya, when we are given one same situation, did you know na pwede po tayong magiging magkakaiba sa pananaw sa isang sitwasyon? Some will have a positive attitude, some will have a negative attitude. Kaya naman po, no, sa example ng 12 spies, yan po ay basahin nyo na lang. 10, 12, 10 negatibo, 2 lang ang positive. At halos ang buong kampamento na 2 million ay nangatakot dahil po sa report ng 10 ito. Mabuti na lang may 2, tumigil kayo dyan, sabing ganun. Binibigay na ng Panginoon sa atin ang pangakong ito. Na promise, kaya natin sila, pumasok na tayo. Sabing ganun, see? Negative attitude can influence much. At kapag ganyan po ang attitude, yan po ay we are bound to fail. Given the circumstances na kung minsan negative sa buhay natin, nawalan ka ng trabaho, or yung trabaho mo, mukhang hindi sapat ang, paano mo yan siya haharapin? Sabi po dito, we can neither choose the circumstances that will happen to us. Di po natin mapipili ang mga events sa buhay natin or mga circumstances or mga sitwasyon sa buhay natin. Minsan maayos ngayon, bukas hindi, no? Maging ang mga taong pwede nating makasalamuha. Minsan po, mismo sa bahay, silang nagbibigay ng sakit ng ulo. We cannot choose. Wala. Pero, we can choose what to think about our situation. So, in order for us not to fail, no? Maybe we cannot choose the people or the circumstances, pero pwede pa tayong lumusot dyan. Pwede nating piliin paano natin i-handle ang situation. Sabi po sa Philippians 4:8, sabi po, whatsoever thing is true. Next, nandyan ba siya, Shay? Maganda po yan, no? Next slide, Shay. Sabi po, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good reports, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Nawalan ka ng trabaho, hindi mo mapipili yon, biglaan eh. Pero pwede mong piliin ang iyong response. Iisip ka ba na hindi bale? Pwede pa akong lumipat sa iba or sasabihin mo, wala na, katapusan na ng mundo. Hindi na tayo kakain, mamamatay na tayong pare-pareho.
Wala na, mahirap na. Wala. Ganun po ba? Or meron pa. Salamat sa Panginoon. Baka nagbubukas siya ng bagong pinto dahil nangakong Panginoon. Ang pangako niya, laging mabuti ang plano niya. So kahit ganitong sitwasyon, hanapin pa rin natin ang plano ng Diyos. So yun pong sinasabi nating, for us not to bound to fail, tanggalin po ang negative attitude. Pangatlo po, kung bakit nag-fail po ang isang Kristiyano, lack of focus. Si Jesus po sa John 5:19-20 sabi niya, binigay niya yung ganitong answer. Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed. Focus. Opo, Sister Benelisa. Opo. Sige po. Ingatan po kayo ng Panginoon. Alam ko po may bagyo yata sa inyo. Sige po. Balik po kayo kapag recharge na po yung battery. Si Jesus po, marami po siyang pwedeng gawing dahilan upang hindi niya ituloy ang misyon niya dito sa lupa. Meron siyang matitigas na mga ulo ng mga disipulo. Meron yung gusto, hindi lang winelcome sa isang lugar. Hinihikayat si Jesus na magpadala ng kidlat. Merong ang lapit-lapit sa kanya, dininay pa siya. Meron pang nanghudas sa kanya. Jesus could have given these reasons not in order to give up. Para wag na lang tayong iligtas. But Jesus is so focused on his mission. At ang kanyang focus ay mapasaya lang ang kanyang Father in heaven. Kaya naman, nanagumpay siya. Hindi siya nawalan ng focus. Nakatuon siya dun sa dapat niyang gawin. Sa atin po, ano po ang focus natin ngayon sa buhay? Kung wala po tayong focus, wala po tayong, alam mo diyan ka lang titingin. Kung ikaw ay nagsisikap na magkaroon ng PR dito sa Canada, kahit mahirap ang trabaho ngayon, ang focus mo, makamit mo yung PR mo, kaya magtitiyaga ka. Hindi magpapabago-bagong isip. Lack of focus, yun ang dahilan kaya marami ang hindi nagtatagumpay. Bilang mga mananampalataya kay Kristo, sino po ang ating focus? Mahalaga po ito sapagkat ang sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung nais po nating ang ating pong pananampalataya ay hindi mag-fail. Yes, kung minsan merong panahon na manghihina tayo, pero hindi tayo give up. Kailangang desisyonan natin ngayon, kanino tayo titingin. Titingin ba tayo sa tao at sa kanilang mga pagkukulang and imperfections? O titingin tayo kay Jesus, the author and the finisher of our faith? Laliman pa natin. So may object of focus na tayo, si Jesus. Ngayon alam natin may pinapagawa ang Panginoon sa atin bilang mananampalataya. Do we remain focused sa pinapagawa ni Jesus? For example, na huwag tayong manghinawa sa pag-akay ng mga kaluluwa, pag-share ng gospel. Naka-focus ba tayo doon? Reject, ayaw na nating mag-share. Mahalaga po na meron tayong focus, because lack of focus will lead us to failure. Amen? So sa pamilya, ano ang focus mo? Ano ang goal mo? No? Doon ka ba nakatingin or sa mga maliliit na problema, kaya naman nadidistract ka, hindi mo na alam ngayon kung saan ka titingin, yung sinimulan mong trabaho, hindi mo siya nagagawa, no? Ito po ang aking comment diyan, no? Dito po sa number 4, no? Ang sabi po, we cannot do. Sa number 3 po muna, no? We cannot do all the good things that enter our minds. Ito lang po yung i-comment ko, no? A person with a cluttered mind cannot accomplish something good. Kapag ang isang tao ay punong-puno po ng mga iba-ibang mga nandyan, naglalaro, nagtatakbuhan sa kanyang utak, no? Wala pong magagawa, ma-accomplish ang isang tao kasi dinadala siya sa iba-ibang direksyon. Diretso, kaliwa, kanan, kasi cluttered ang mind, walang focus. Jesus said he only does the things the Father tells him to do. Yan ang sabi ni Jesus. Ang ginagawa lang niya ang pinapagawa ng kanyang tatay.
We need to focus on what God wants in our lives by trimming away the tasks not essential to God's call in our lives. These unnecessary things only burden and hinder our goal in life. Kung nais po nating makasunod sa Panginoon, kung paano niya sinusunod ang kanyang Father, kailangan nakafocus po tayo. Kung ano lang ang nais paggawa ng Panginoon sa buhay natin, doon po tayo at yung mga bagay-bagay na alam nating hindi nakakatulong upang magampanan po natin at matupad ang pinapagawa ng Panginoon, tanggalin po natin. Kung meron po tayong mga hatred pa dyan, kaya hindi tayo makasunod-sunod sa Panginoon, kung meron pa tayong hindi pagpapatawad dyan, at yan ay nakakabalam, nakakahinder po sa pagsunod natin sa Panginoon, I pray, no, tayo pong lahat, kasama po ako, matuto na po nating tanggalin yan upang magawa po natin ang pinapagawa ng Diyos sa mga buhay natin. Pang-apat, weak commitment. Kapag mahina ang commitment ng isang Kristiyano, we're talking about believers here, no? Alam niyo po, nagsisimula tayo pero hindi natin matatapos. Kasi mahina yung ating commitment. Sa iglesia, sa church, no? Ano man po ang ating pinramis na gawin para sa Panginoon, whether taga-ayos ng mga upuan, no? Mga practical lang po ito para hindi po tayo masyadong taga-ayos ng upuan, no? At taga-sundo sa mga walang sasakyan. Kailangan makakitaan po tayo ng strong commitment. Sapagkat kapag may weak commitment, mahina po ang ating commitment sa mga pinapangako natin. Wala po talagang mangyayari, no? Jesus did not only start God's will. Hindi lang pinasimulan ng sundin ni Jesus ang kalooban ng Diyos, but He was determined to accomplish it. Ito po ay sa John 4:34. Because of His commitment to His missions of saving men by dying on the cross, He succeeded. Alam niyo po kung last minute nagbago po ang commitment ni Jesus, nang pinapako na siya, ay aray ko, masakit, ayaw ko, sabi niya. Baka kalahati lang po sa kasalanan natin ang nalinis dahil kalahating kamay lang po ang napako, no? I mean, ito po ay nag-exaggerate po ako, pero mismo ang Panginoong Jesucristo ay nakakitaan po siya ng strong commitment. We must not start a task we are not committed to finish. Mamaya po ipapakita natin sa Proverbs 19:24 tsaka Proverbs 24:16. A committed person, no matter how many times he or she fails, rises again. Kapag tayo po ay nakakitaan ng commitment, kayo po ay may commitment talaga sa buhay ninyo. May mga panahong in the middle of our commitment, pumapalya tayo, babagsak tayo, mawawalan tayo ng gana, no? Iba-iba yan. Pero pag talagang committed ka, kahit kung minsan, pumapalpak, parang titigil, kapag ang isang tao, Kristiyano, ay talagang committed, babangon at babangon pa rin yan. Amen? We should not allow failure to conquer our hearts because when this happens, we already lose the battles of life. We must persevere until we finish God's mission in our lives. Hanggat hindi po tayo sumusuko at hindi sinusuko ang labanan sa buhay natin bilang mga Kristiyano dahil pinaglalaban tayo ng Panginoon, hindi po tayo failure. Basahin po natin ang Proverbs 19:24 at ang Proverbs 24:16. Ang sabi po sa Proverbs, ayan, ang sabi ni Jesus muna sa pagiging committed niya, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Tanong ko, pag tayo ay hindi kumain, anong mangyayari? Manghihina tayo, di ba? Kaya kain tayo ng kain. Low carbs, syempre. Doc, low carbs, no? Low carbs. What I mean is, kailangan may pumapasok sa katawan to sustain us. Si Jesus, when it comes to the commitment to His Father, eto sabi niya, ang pinakapagkain niya ay ang gawin ang kalooban ng kanyang ama na nagsugo sa kanya at upang tapusin ang work na ibinigay ng Father sa kanya. Amen? So may commitment. Pag hindi na tayo nag-commit kumain, patay na tayo. Si Jesus, ang kanyang pinaka-food is to do the will of His Father. That is His commitment sa Diyos. That's why He was able to finish with flying colors. Sabi po sa Proverbs 19:24, ayan, yan po, no? Yan po, nabanggit ko na siya, no? No matter how many times yan, nabanggit ko na po kanina. Ito po yung dalawang verses na yan. Sabi po,
Proverbs 19:24, the lazy one buries his hand in the dish but will not even bring it back to his mouth. Ang isang tao, sa other version, some people are too lazy to lift a hand to feed themselves. Sa atin pong pag-commit sa ating anuman ang ating kinocommit sa buhay man, sa pagtatrabaho man, upang umasenso ang mga buhay natin, kailangan po ang commitment or kasipagan. So inahintulad po ito sa Proverbs 19:24, ang isang taong walang commitment ay kamukha ng isang taong tamad na meron ng pagkain pero yung kamay niya mismo hindi niya magamit para dalhin ang pagkain sa kanyang bibig. Hindi siya makakakain. Sa taong walang commitment, kahit na kapag weak ang commitment, ang mangyayari po, nasasayang ang mga potentials for lack of commitment, maraming opportunities, especially in the kingdom of God. Ang dami sanang taong na-encourage, ang dami sanang taong naligtas, ang dami sanang taong na-restored, pero dahil maraming dahilan, in other words, weak ang commitment, we are bound to fail. No? At ayaw po yan ng Panginoon. So, kung sakali man po, personally, habang ginagawa natin ang mga bagay para sa Panginoon, tayo po ay pumapalpak. Hanggat hindi tayo sumusuko, we are not a failure. Kahit ilang beses pa tayong madapa, katulad ng sinasabi ng Proverbs 24:16, a person may fail many times. A person ay madapa man ng 7 beses siya ay bumabangon. Bakit? Merong strong commitment. Amen? Number 5 po, ang isang taong unwilling to change is bound to fail. Ang unwillingness to change, sabi nila, mahirap talagang mag-umakma sa change. Mga tao ino-oppose ang change. Pero, ang taong nais managumpay sa buhay, willing siyang mag-change, mag-adapt. Noon po, sa typewriter manual kami, Underwood, pumapasok pang mga kamay namin sa mga in between the keys, no? Kasi yun ang mga typewriters noon, grabe po noon, no? Sa typing 1980s, talagang dumating ngayon itong mga computers, no? Nung una po, ayaw namin, baka magkamali kami, talaga nakakatakot. But we have to adapt to change, otherwise, mawawalan kami ng trabaho. Ma-fail kami, yung hindi namin maaabot yung potential na in the long run, magre-retire, merong ano. Pero po, kailangan po naming mag-adapt sa change. Did you know, as Christians, when we are unwilling to change, to adapt to changes, we will fail. A person with a narrow thinking cannot bear fruits. Sinabi na sa atin na, alam mo, lawakan mo lang bro, sis, ang iyong pangunawa. Magkakasundo kayo ni sister, magiging partner kayo sa ministry, marami kayong maakay na kaluluwa, may pride. Ayaw mag-change. Ang nangyari, naiwan ang isang baryo, ang isang village na dapat sana mawiwin kay Kristo dahil ayaw lang mag-adapt sa change ng isa, ayaw makipagkasundo o kaya dahil ang gusto'y nakakotse pero ang available ay tricycle, ayaw mag-change. Ang nangyari po, nasayang ang mga kaluluwang inihahanda. Many opportunities, did you know, sa atin ay lumalampas sa mga kamay natin because sometimes we fail to realize small openings, door of opportunities, ay kapag ikaw ay nagpakumbaba at pumasok ka dyan, kahit nagsimula kang mababang pwesto sa trabaho, yun pala ay opportunity for growth, pero unwilling to change, marami po ang hindi nagbe-bear fruit, hindi po yung potential ay hindi po na-maximize. A person with a narrow thinking cannot bear fruits. We must constantly change for the better. No? Pag kilala natin si Kristo ngayon, dapat bukas mas mahal pa natin si Kristo. At dapat mas nagiging maganda po ang ating mga patutuo sapagkat nag-a-adapt tayo sa change, tinatanggal ng Panginoon ang ganitong ugali sa atin, tinatapyas, willing to change, no? Pero pag ayaw po nating mag-change for the better, wala, we will bound to fail. Supposed to be, if we were good then, we must be better now and be the best that we can be tomorrow. Good, better, best. A person who wants to succeed listens to advice. Ayan.
Paano tayo nag-change sa mga pananaw natin for the better? Kapag nakikinig tayo sa mga payo. Yan po ay nakikita sa Proverbs 15:22, Proverbs 20:18. Next. No, ito pong sabi sa Proverbs 15:22. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Ayan po, napakalaga, no? Yan po, mahalaga ang role ng mga advisors sa mga buhay. Kung ikaw ay anak, makinig sa mga magulang. Kung ikaw naman ay manager, makinig sa board. Kung meron kayong board of trustees. Or kahit sa mga under you, kung meron po silang wisdom, makinig sa kanilang pwedeng ipayo. Proverbs 20:18, plans are established by seeking advice. So if you wage war, obtain guidance. Hindi po kahinaan ang tayo'y mag-seek ng advice sa iba. Maganda nga pong humingi tayo ng payo sa iba so that we can see the full aspects, no? Ang lahat ng areas, aspeto sa isang bagay. Kung kayo mag-establish ng business, mag-seek kayo ng advice sa mga meron ng business na alam nyong makakatulong. At kung ang kanilang advice kung minsan ay opposite sa inyong nais gawin, take it still a good advice sapagkat kung wala pong mag-o-oppose sa mga plano natin, hindi natin makikita yung other side of the coin. Next po, number 6, shortcut mentality. Ito lang po yung sinasabi na nagmamadaling umasenso. No? It takes time. Maging ang pera natin for it to grow, kailangan po ng time. The Bible says that wealth taken in wrong means is easily lost. Kapag madaling kitain ang pera, madali rin itong mawala. Others want to harvest. Yung iba naman gusto may harvest, but they don't till the soil and plant. Ito po ay dahil agricultural ang Israel, kaya po naririnig natin ay soil and plant. Pero sa atin pong kapanahunan, kung nais po nating umasenso sa buhay, kailangan po nating magbanat ng buto, kailangan po nating magising ng umaga, kailangan po nating bumilang ng panahon bago po natin makita ang bunga ng ating pinagpaguran. Walang bahay na itinayo sa loob ng isang araw. Even Rome was not built in one day. Amen? It takes time. Kaya kung tayo po'y mahilig sa shortcut mentality, mahihirapan po tayo. Ang Biblia ay pinopromote ang kasipagan at ang kasipagan ay nangangailangan ng panahon bago natin makita ang bunga. It is not enough to merely talk what we want in life. Magandang mangarap, pero kung wala tayong ginagawa upang matupad ang pangarap, wala po itong kwenta. We need to work for it. Ayan po, hindi nyo na pong isulat yan, no? Proverbs 12:11, Proverbs 14:23. We need to sweat to see the fine results of hard work. Although we are, sa ating kapanahunan, work smartly or smart working. Meron na pong ganyan, tama po yan. Pero hindi pa rin po nawawala yung we really have to sweat, no? Dahil hindi tayo pwedeng lumabas sa kalooban ng salita ng Diyos. Habang nandito tayo sa lupa, cursed po ang buhay dito sa lupa, no? Because of the sin nature, no? Ang lahat ay magbabanat ng buto para kumain. Ang iba, they work smart, pero hindi ibig sabihin na hindi sila nagbanat ng buto. Kailangan pa rin nilang mag-aral, kailangan pa nilang makipag-meeting, ibang kaparaanan lang, pero lahat hindi pwedeng shortcut mentality. We will be bound to fail. Pang-pito po, ang isang Kristiyano na walang goals, hindi siya nagsuset ng goals, kahit po tayo po ay tinaguri ang people of faith, our faith must be based on what we hope. Meron pa rin pong basihan ang ating pag-asa. At dahil meron tayong basihan na matibay, ito ay ang Diyos at ang kanyang salita, dito nakaangkla ang ating hope at pag-asa. At dahil meron tayong pag-asa, gumagawa tayo ng mga goals na galing sa Diyos upang matamo natin ang maximum potential natin. At kung minsan ang goal natin ay makita si Kristo, makasama si Kristo, ano ngayon ang ginagawa mong goals o mga hakbangin upang makita mo nga si Kristo? Hindi sapat na tayo ay tumanggap kay Lord, ligtas tayo, yun na. Hanggat buhay po tayo dito sa lupa, meron tayong mga goals na ginagawa to improve our lot for our family and to improve our life, our lot
as a spiritual being na ang pinaka-goal ay makilala at makita pa si Kristo. I remember dito po ako magtatapos, October 27, ako po'y naging speaker sa Women's Conference sa Regina. Alam niyo po yung speaker na nauna sa akin, practical application ang tinuro niya kung paanong dito sa Canada tayong mga immigrants, kung nais nating at the end of the day, kapag meron na tayong mga edad, somehow mas komportable ang buhay natin kesa noong tayo'y dumating dito sa Canada, kailangan po tayong mag-set ng goals. Short-term goals, long-term goals. Isa po sa kanyang sinabi, hindi pinupulot ang pera sa Canada. Kaya naman kung hindi ito pinupulot, kailangan pag may pera tayo, maging tayong wise sa paghawak nito dahil you have to set your goals. Kung wala kang goals, labas-masok lang ang pera sa kamay. Sabi nga po niya, practical application, kung bibili ka ng damit, meron dito sa tindahan, ibinebenta $5. Doon sa isang tindahan, $10. Pareho lang naman. Bilhin mo na yung doon sa $5. Huwag mo nang tingnan muna yung brand, pareho lang naman siya sapagkat meron kang goal na dapat isaalang-alang at yung goal na yon ay mahalaga upang meron kang direction. Tayo po bang mga Kristiyano bilang mananampalataya? Anong goals ang ating sineset sa buhay natin upang hindi tayo mabigo at sasabihin natin hindi masayang at sasabihin natin at the end of the day, walang kwentang mabuhay. Follower ako ni Jesus, walang nangyari sa buhay ko. Hindi po. Kailangan po, our faith must be based on what we hope. That is in Hebrews 11:1. And this hope lies in our goal that comes from God. A person without goals does not prosper. God wants us to prosper. Balik tayo sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Therefore, mismo ang Diyos gusto niya tayong mag-prosper. Ang tanong, anong goals ang sineset natin upang yung pangarap ng Diyos sa atin ay atin pong makamit. Diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral ngayon. Remember this 7, no? Huwag po natin itong kalilimutan. Iwasan po natin itong mga pitfalls na ito. Huwag po nating limitan ang sarili natin sa poor people skills. Improve our communication skills. Rely on the Holy Spirit. Tanggalin po ang negative attitude. Yung lack of focus ay hindi nakakabuti sa atin. Yung commitment natin, kung ito po'y mahina, paigtingin po natin. Yung pong unwillingness to change, we must adapt to change, no? At wag po nating yakapin ang shortcut mentality. Kung ngayon po, ganyan pa lang ang kalalagayan nyo, magtiyaga po kayo, wag po kayong mainip. Alam nyo po, he who gathers money little by little, ang sabi po ng Biblia, makes it grow. Kung meron kayong investment, magtiyaga po kayo, ipag-pray nyo, lalago yan, no? Huwag po kayong mag-shortcut. At pang-7 po, iwasang walang goal sa buhay, mag-goal setting upang meron pong sense of direction. Kaya po ngayon, sa questions ko ngayon, maglaan po tayo hanggang 9:15 to 9:20, no? Dito po ako gustong marinig naman kayo. May dalawa pong questions dyan. Pakita mo nga, nandyan pa yung sa application. Yung po sa application natin, nasa pinaka-first slide, Shay, yung pinaka-slide natin, yung una, ang sabi, eto po siya sa number 2, no? Among the 7 reasons why some people fail, ano po ang nare-recognize nyong ganito kayo? Meron kayong ganito? Baka pwede po ba kayong mag-share? Or yung number 3 naman, ano sa palagay nyo dito sa kasabihang, you are not a failure if you have not allowed failure in the outside, from the outside to enter you. Sino po ang nice mag-share? Meron po ba kayong napansin sa inyong sarili sa 7 yon na pwede naman pong mag-improve pa po tayo? Kaya po tayo nag-aaral. Anybody, any volunteer? Sino po rito yung Ako na naranasan? po, Pastora, Ayan, mauna Doc. na. Sige, Yeah. Doc. So sa Go ahead. akin po, personally, sa akin ay siguro yung sabi nyo nga po, Pastora, no, it's a process. Yung poor communication. Kasi as I grow deeper in the faith, ang napapansin ko, parang, teka, parang kapus, Lord. Kasi syempre po nasa public ministry tayo.
yung ano po, yung ating breadth of reach, yung lawak ng reach ng ating ginagawang ministry sa platform. Nakadepende kasi talaga malaking bagay sa pakikipag-communicate, and syempre yung mga nanonood sa mga ano natin, video sa platform, halo-halo po yan. Marami po dyan unbelievers, maraming very skeptical, marami din pong mga believers na. So ngayon ang challenge po na talagang lagi ko hinihingi sa Lord, Lord, parang ano, palya yata yung aking communication doon. Kasi, it's true, you cannot please everyone. Pero talagang paminsan-minsan, kaya ako, I try not to read comments, pero paminsan-minsan na nakikita ko rin, sinasabi sa akin ng staff, Doc, may ganitong comment. And doon ko na-realize na I could have communicated that better para maano nila yung essence ng Word of God. So it's a shortcoming sa akin personally is what I can say. And marami na yan akong videos na palpak na hindi yun talaga yung kino-convey at I believe na gustong message na ipabot sa akin ng Lord. Kaya lang siguro because of my, yun nga, lack of skill sa ganun, may mga nati-trigger, ganyan po. So, continuously praying, sabi niyo nga po, Pastora, no, hindi po yan ang gagaling sa atin, even that skill. Amen. So, I always pray sa the Holy Spirit. Even ngayon, bago ako mag-broadcast, Holy Spirit, tulungan mo ako. Anong gusto mong Amen. use me as your mouthpiece? Kasi ang broadcast natin every week po, no? Ang laki ng viewership, ang dami-daming nanonood, and yun nga, minsan parang, ay, palpak na naman si Manay Iring. You know? So, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. So, yun po, yun sa akin personally, yung communication. Kailangan pa talagang hasain pa po, but not with my own, kundi tulong ng anointing po. Yun talaga yung aking pinagpipray lagi. Yun lamang Amen. po. Thank you po. Amen. Salamat po, Doc, no? Imagine, no, si Doc, no, ang laki na ng viewership niya, no? Pero nakakalula kasi nga, the expectations from people, especially when you carry the Word of God. Kaya po, we cannot do it without the Holy Spirit. So, kay Doc, sa kanya, may nagko-comment, para sa kanya, poor communicator pa rin siya. Pero sa atin po, no, ako po personally, she is not a poor communicator already, no? Pero yun nga po ay personal, no? At tanong nga po natin personal. Did you know, ako rin po, pastor na ako, nagpipreach na ako. Every time po, hindi ako sigurado pag ako'y nasa harap na. Akala ko hindi ko na alam kung tama pa ba Lord ang sinasabi ko, kahit meron na po akong outline. You know, the feeling, no? Pero salamat sa Panginoon, wala naman pong masyado nakakapansin. Dahil po sa sobra kong ganung nararamdaman, sabi ko lagi, banal na Espiritu ng Diyos, nag-aral na po ako sa salita niyo, ito po ang aking maabot ng makakaya ko, pero Panginoon, tulungan niyo po ako na kayo na po ang mag-communicate. Dahil hindi ko po kaya ito kung hindi niyo ako tutulungan. You know, when we have that kind of heart, kaya ko po sinasabi katulad po ni Doc, ganun din, no? Holy Spirit, tutulungan at tutulungan po tayo ng Santong Espiritu. Amen? Amen. Salamat po, Doc, no? Now, magtatawag ako kung walang gusto niyo ba tumawag ako? Magtatawag ako at random or may magvo-volunteer? Ano po sa palagay niyo? Ano, tawag ako? O meron pong magtataas ng kilikili dyan? Teka, o sige nga. Brother Ruben, ano po, kahit na 1 or 2 minutes po. Alin po dito ang gusto niyo pong sagutin, yung number 2 or number 3? Among the 7 reasons na atin po nga napag-aralan na mga bagay na dapat nating iwasan kung nais nating maging matagumpay, alin po dito ang nakikita niyo po sa inyong sarili na meron kayo? Would you like to share? Napasensya po, Pastor, medyo na-late po ako ng dating, hindi ko naabutan yung ibang Sige po. topic po. Sige po. Sige, magtatawag po ako ng iba. Sino kaya dito, no? Sister Judeline, nasa work ka ba? Kung wala ka sa work, gusto niyo po bang mag-share? Sister Judeline is from Wabaska. Ano sa palagay niya, Sister Judeline? Hello po. Sige po, go ahead. Siguro po lang po yung lack of focus. Siguro po na minsan po na lack of focus po, siguro po medyo mag-concentrate lang po dun sa kagustuhan ng Diyos, para po, dun lang po, mag-focus lang po sa kagustuhan ng Diyos para hindi po ma-out of focus. Thank you po.
Salamat po, Sister Judeline, no? Amen. Salamat po, Sister Judeline, for your honest assessment sa inyong sarili. Hanggat kayo po hindi nag-give up, katulad po napag-usapan natin kanina, lahat po tayo ay meron pa rin pong willingness na tayo po'y baguhin ng Panginoon, improve po yan, no, sa tulong at biyaya ng Panginoon. We are not failures na po. So, magtawag naman ako, bandang Sister Vanji. Ayan, Sister Vanji, punta naman tayo ngayon sa Surrey. Yan. Sa British Columbia uli. Sister Vanji, ay listening pala siya. O, listening po, Sister Vanji. What about si Sister Len? Listening din si Sister Len. Sino kaya pwede kong tawagin? Listening Si na. Lester po, Ay, Brother Lester. binolunteer. na po, O kaya si kayo. Liz. Brother Lester or Liz, by popular demand and request kay Doc, ano po yung gusto niyo pong i-discuss sa atin? Number 2 or number 3? Good evening po sa lahat. Good evening po. Siguro the same thing po yung sa lack of focus din po. Pag minsan hindi naman natin maaalis po na nalilihis tayo ng landas po kung saan talaga dapat tayo papunta or kaninong favor po ba talaga. Pero sa totoo lang po, 'di ba, wala naman na pinakaimportante kundi ang God's favor. Hindi ang favor ng ibang tao, kanino man po. Dapat doon lang po tayo mag-focus sa God's favor po. Amen. Amen po. Amen. Salamat po, Brother Les. What about Sister Liz? Total. Katabi mo na Sister Liz. Sister Liz, ikaw. Ako na agad. Ayan. Hindi. Is it poor people's skills, negative attitude, lack of focus, weak commitment, ang unwillingness to change, shortcut mentality, or no goals? Meron po ba kayong nakikitang ganun sa inyong sarili na pwede naman pong improve? Ano dad? Naka-on na yan, naka-on. Naka-on na, narinig namin kayo. Sorry po. Walang lusot. Pagkatapos nito, tawagin ko Sister Joanne. Yung number 5 po, unwillingness to change. Sige, kasi po na-experience ko po ito before eh. So, pag hindi po tayo willing sa changes po, mahihirapan po tayo. So, kung gusto po talaga natin na mapunta tayo along with the Lord's path, kailangan po natin na baguhin yung mga hindi kaaya-aya sa atin sa mata ng Diyos. So, dito po magsisimula na yung paano natin makikilala si Lord if willing po tayo na baguhin yung sarili natin. Yun lang po. Amen. 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 Tingnan mo, agad nag-amen si Brother Les, no? Salamat, Sister Liz, no? Salamat po, no? Salamat po, ang kaganda po ng mga sagot natin. No? Ako po mismo ay natututo, no? What about Sister Joanne? Sister Joanne? Listening kayo pero do you have time po to, ayan. Sister Joanne, go ahead. Sige po, dito po sa you are not a failure if you have not allowed failure in the outside to enter you. So ang nasa isip ko lang dito, kinakabahan talaga ako. Poor communicator din, Pastora, so talagang ninervyos ako pag magsasalita. Pero yung ang insight ko lang dito sa sa number 3. I think hindi ka pwedeng ma-conclude o talagang masabi na failure kung ikaw mismo hindi mo i-give up or hindi mo ika-crunch yung word na failure sa buhay mo. Kung hindi mo i-admit na katapusan na. Tapos na because hindi lang ako ang may-ari ng buhay ko, may Panginoon na gagabay sa akin para yung failure can even turn to success
Kasi yun nga yung Jeremiah na yung promise ni Lord na hindi kailanman magfi-fail ang anak niya. So Amen. I think that in itself is an assurance that walang anak ang Panginoon na papayagan niya na mag-fail. Amen. Yun po, Pastora. Amen. Amen. Ninenervyos pa niyan si Sister Sister Joanne, no? Mga kapatid ko, ninenervyos pa niyan si Sister Joanne, pero kung narinig niyo po sinabi niya, no? Katulad po ng mga unang nagsalita, meron tayong napupulot na bibless kayo, di ba? Ako nabibless, no? Hanggat hindi natin tinatanggap na ito na, failure na ako, wala na talagang pag-asa, babangon at babangon tayo sapagkat meron tayong Diyos na mismo nagsabi, ang itinakda niya sa atin is to prosper us, is for us to succeed. Amen? What about Lalaine? Lalaine, pwede ka bang magsabi ng iyong Brother opinion? Alfie po next Pastora after ni Sis Lali. Ganun, Brother binolunteer na Alfie. lahat. Ayan pagkatapos ni Lalaine, kasunod po si Brother Alfie. Walang lusot ha. Ayan. Brother Alfie, kung narinig niyo po ako, kayo na po susunod after Lalaine. Lalaine, would you like to comment? Do you have any comment, Lalaine? Ayan. Siguro po yung negative attitude po. Sometimes po kasi, kumbaga if you have, I think this was what the Lord is working with me po, no, lately, na kumbaga po parang binabago niya po na pag may prayer request po ako, kumbaga, pag hindi po nasagot, minsan I stop praying for it po. But then lately po, yung finifix po ni Lord is yung I have to keep trusting Him po, no? Na alam niyo po yun na himbis na maging negative ka na, baka hindi talaga will ni Lord. Baka mamaya no talaga. Yung ang bilis ko pong sabihin sa sarili ko na, ay no talaga to. Sabi ko, wala. Yung ganun po, no, nag-assume na po ako kagad na no na pala yung prayer ko. Pero hindi pala, yun pala, sometimes yung prayer request po, it will take time. It will take months, years. Minsan, alam niyo po yun, parang marination lang po yan. Kailangan i-marinate muna. Na hinihintay mo yung yung yes Lord, yung yes ni Lord. Yun po, Pastora. Amen. Amen. So, yun po, no? Another word na narinig natin, no? Kay Lalaine, ang kanyang nakikita sa sarili, yung negativity, yung negative attitude. Na wino-work out naman niya sa tulong at biyaya ng Panginoon. Dahil ang prayer daw, kapag hindi agad sinagot, minamarinate muna, no? Para lalong mas malasa, no? So, dalawa na lang po tatawagin ko, no? Para makapaghanda po. Brother Alfie, ikaw nang kasunod. At pagkatapos ay si Pat, no? And then pagtapos po, tayo po ay mag-e-end sa panalangin. At muli po tayo magkikita next week for another round of teaching. Brother Alfie, Yes po, good evening po sa lahat. good evening po. Nagulat ako. Okay po. Salamat po, Doktora. Hehehe. Okay. Dito po ako sa change. So, kasi para sa akin, matigas po kasi ang ulo ko eh. Alin po yung sa inyo? Unwillingness to change. Katulad ni Sister Liz na. Sige po, go ahead. Sometimes kasi the worldly materials, worldly attitude is yun ang na ginagawa ko lagi, na iniisip natin na mas okay to kasi syempre kailangan ko to, ganito, ganyan. Ito yung kailangan ko ngayon, ito yung para sa pamilya ko. Hindi natin na alam na all those worldly things ay binibigay lang pala sa atin ng Panginoon, pinoprovide sa atin by His grace. So, yun po, parang minsan nakakalimot po tayo na yung mga bagay-bagay na sinatamasa natin ngayon ay hiram lang po sa atin yun dahil sa Kanya. Yun po. Unwillingness to change because nahihirapan tayong mag-move on, kumakapit tayo sa mga bagay na hindi sa kalooban ng Panginoon. Hindi tawag dyan is against sa kalooban ng Panginoon. Pero
hindi mo alam na yung mga bagay na yun pala ay sometimes ay bigay din po pala sa atin yun, pero hindi natin natatanggap sa ating sarili na itong bagay na to ay bigay lang pala sa atin. Kaya dapat isa pa rin ba ang i-prioritize natin ang Panginoon pa rin. Yun Amen. po. So willing na po kayong mag-change ngayon. Willing na po kayo to adapt to change for better, for the better. Yes po. Yes po. Amen. Amen. Always. Always. Salamat. Sa simula po nung napunta po kami dito sa Vancouver, yun po ang dalangin namin ng aming pamilya na makilala ng lubusan ng Panginoon. Amen. At yun nga po, kaya po nag-commit kami sa simbahan na kailangan talaga namin to, kailangan namin siya kasi hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa mga salita rin ng ating Panginoon. Amen. 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 Salamat po. Amen. Wala ba tayong mga kamay dyan? No? Salamat po sa lahat ng mga sagot. At panghuli po, kung narinig po ako ni Pat, yan, no? Sister Judy din, no? Yan. Pat, if you can hear me, anong masasabi mo pa sa ating lesson bago po tayo magtapos? Kahit few minutes lang, 1 or 2 minutes, Pat, would you like to comment? Yes po, good evening po. Okay. Ako po siguro dun sa impulse po, yung sa akin, yung sa lack of focus po and negative thoughts, madalas guilty po ako doon. Katulad po nung nasabi ni Sister Laline, may times na you tend to focus dun sa negative thoughts mo, kaya naka-clouded ka dun sa naniniwala ka naman, kumbaga at first naniniwala ka naman, yun nga lang dahil nga focus ka dun sa or distracted ka dun sa situation, mas nakikita mo nangingibabaw yung situation, be it negative. So nag-overthink ka na, imbis na nagre-rely ka dun sa magagawa ng Lord, ang nakikita mo is yung negative situation. So, yun po ako, lack of focus, madalas nadidistract ako sa mga bagay na nakikita kong parang nangingibabaw ko. So, ako, nag-strike po sa akin kanina yung sinabi niyo sa nag-focus lang si Lord. Si Lord hindi siya na-distract sa kanyang gagawin kasi sa goal, which is to please the Abba. Kumbaga, alam niya ang goal niya. Alam niya ang focus niya. Kaya hindi siya nahimagod or hindi siya na-distract dun sa gagawin niya kasi ang goal niya is ma-please ang Father at yung will ng Father sa buhay natin, which is to save. Yun po, Pastora. Pasensya na po. May pakiramdam ko ngayon. Thank you so much po sa privilege na makapag-share po. Thank you so much po. God bless po sa lahat. Amen. Thank you, Pat. At sa lahat po na nag-participate ngayon sa ating discussion, maraming salamat po dahil po sa inyong participation ay lalo pong para sa akin naging mabunga, no? Dahil iba pa rin po kapag naa-apply yung salita ng Panginoon. At ito pong ating napag-usapan ngayon, why some fail? Bakit ang iba ay nagfe-fail, no? Ito po yung mga pitfalls, no? Kaya po, hindi po ibig sabihin na wala na tayong pag-asa. Kaya pinag-aaralan pong salita ng Panginoon para meron po tayong mapulot, let there be a revelation, and from that revelation of the Word of God, the Rhema, no? The illumination of God's Word, we work towards getting better, like the image of Jesus, becoming more like Jesus, no? From glory to glory, sa tulong at biyaya po ng Santong Espiritu. Katulad po ng kahapon, ang mga interesado pong magkaroon ng outline ay mag-message lang po sa akin, mag-PM po kayo ng personal, no? At bibigyan ko po kayo. At kung pwede ko po sanang i-request si Brother Ruben
na tayo po ay pangunahan sa maikling panalangin at kung pwede pong tayo magpa-picture kung okay lang, no? Upang ma-encourage ang iba na marami palang nag-a-attend, marami pala ang, alam niyo po, it is not just to show na ang daming nag-attend, kundi marami palang nag-a-attend, maraming gustong matuto sa Panginoon. So lahat po sila ay ma-encourage. So Brother Ruben, pangunahan niyo po tayo sa panalangin and then afterwards po sa pwede pong mag-picture taking, please gawin niyo po para naman po makapag-post po tayo sa mga group chats natin. Sige po. Muna po, pasensya po at bihira po ako maka-attend kasi po busy ako sa Bible School, yung napakarami po pala ng mga book review at mga assignments na Si Pat, ginagawa namin. Brother Ruben, si Pat, yung pong huling nagsalita, siya po ay graduating din, no, sa TWI siya. At talaga po nga makita mo siya, alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw ang klase po niya. Ewan ko po sa inyo, kaya naintindihan ko po kung hindi po kayo masyado nakakapag-attend sapagkat meron naman po kayong ibang avenue na pinag-aabalahan upang matuto pa po at lumalim sa salita ng Amen. Panginoon. Salamat po. Tayo po'y manalangin po. Sige po, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong mga salita, Lord. At alam namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, ay laging nasa amin. At ang Amen. iyong mga salita, Panginoon, ang mas lalong nagpapalago ng aming mga pananampalataya, Amen. nagpapatala sa aming mga isipan, Panginoon, nagbibigay sa amin ng wisdom, karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin, sasambahin, patuloy kaming mag-aaral sa iyong salita, patuloy po kaming maglalaan, Panginoon, ng aming oras, panahon para sa iyo dahil alam namin na itong pinaka-quality time, Lord, na magagawa namin sa aming buhay. Maraming salamat, O Lord. Patuloy mo po, Lord, na bigyan, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, ang mga nangunguna sa amin sa pag-aaral na ito, Panginoon. Si Pastora Norma at ang iba pa namin mga pastors, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin mightily, O Lord. At patuloy, Lord, bigyan mo din sila ng mahaba pang buhay at masaganang katalinuhan na nagmumula sa iyong biyaya, Panginoon. At patuloy din, Lord, gabayan at pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga kapatiran namin na narito, Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kanilang mga oras sa paglalaan, Panginoon, ng panahon upang lumago, Panginoon, upang mas lalong mapalapit sa iyo, O Diyos. Dahil alam namin ito ang sikreto ng tagumpay ng aming buhay. Ito ang pinakamahalaga sa amin, Panginoon. Yes, Ito ang dapat naming unahin, Panginoon, kaysa Amen. sa anumang bagay sa mundong ito. At patuloy na turuan mo po ang aming puso, Panginoon, na makita ang kahalagahan ng iyong mga aral, ng iyong mga turo, at alam namin magagamit namin ito sa aming pamumuhay at hanggang sa iyong pagdating dito sa lupa. Amen. Upang kami, Panginoon, ay sunduin patungo sa iyong kaharian. Lord, Amen. maraming salamat. Patuloy mong pagpalain ng bawat isang pamilya. Patatagin mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Yes, Lord. Palaguin, Panginoon, sa mga gawain. Gamitin mo kami mightily, O Lord. Ang buhay namin, iaalay po namin sa iyo. Pagpalain mo din kami, Panginoon, sa amin po mga pinansyal na pangangailangan, sa aming kalusugan, Panginoon, at sa lahat ng aming mga trabaho, mga gawain, mga negosyo, Panginoon, at kabuhayan, Panginoon. Gamitin mo kami sa aming mga pinapasukan, makita nila na ikaw ay sumasa amin at alam namin na ang aming mga workplace, ang aming mga lugar ay mabe-bless dahil naroon kami, Panginoon, dahil kami mga anak mo. Lord, maraming salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po, no? Amen. Okay lang po ba, no? Buksan po natin ang ating mga camera at tayo po'y pa-picture yan, no? Yan.